Magandang araw, gabi, mga kalakbay. Panibagong kwento po ang aming ibabahagi ngayon na pinamagatang Ang Babaeng Nakaputi. Simulan na natin to. Mula sa isang masalimuot na namang panaginip ay nagising si June. Hinihingal siyang napabalikwas ng bangon habang tinatawag ang pangalang Carol. Dama niya pa ang hirap ng loob at sakit ng dibdib sa mga katagang sinabi na iyon ng babae sa kanyang panaginip. Di niya ito kilala, subalit madalas niya itong mapanaginipan. "Anak, napanaginipan mo na naman ba siya?" tanong ng kanyang mama. Siguro'y narinig nito ang kanyang pagsigaw kanina. Tumango lamang siya bilang tugon. "Matulog ka na lang ulit, malalim pa ang gabi. Maaga pang biyahe ninyo bukas papuntang probinsya. Kayo muna ang tatao sa nabiling bahay ng papa mo roon. Iyan bang malapit sa museum na pinuntahan natin noon?" Saad pa nito bago isinara ang pinto. Isa ang papa niya sa nakabili ng isa sa 5 bahay sa liblib na baryong iyon sa Malolos, sa isang auction ng isang prominenteng kumpanya ng real estate sa bansa. Maganda at presko ang lokasyon at malayo sa ingay at polusyon sa syudad, kaya't agad na sumali sa bidding ang kanyang ama. Kakaibang auction na iyon sapagkat di tulad ng iba, pili lamang ang binigyan ng organizer nito. Kaya laking tuwa ng papa niya nang makuha nitong isa sa mga bahay doon sa murang halaga na 15 milyong piso, kasama ng malaking bahay na may Victorian style na disenyo ay ang napakalawak na sakop na lupain ng dating may-ari. Ayon sa impormasyon mula sa kumpanya ng real estate na humahawak at nangangalaga sa mga nasabing ari-arian, ang mga ito ay pag-aari pa ng mga praile noong panahon ng kanilang pananatili sa Pilipinas. Subalit nang matalo ang mga Espanyol ng mga Amerikano, ay isa-isang inabandona ito ng mga may-ari at nagbalik sa Espanya. Iniwan ang pamamahala sa isang kababayan nila na noon ay kura sa Santa Clara, ang baryo na sumasakop dito. Hindi na naging malinaw pa kung paanong napunta sa kumpanya ang pagbibenta nito ngayon at bakit hindi ito napunta sa gobyerno upang gawing homestead para sa mga kapuspalad na Pilipinong walang sariling lupa sa sarili nilang bansa. Ang alam lang nila ay mistisong Espanyol ang may-ari ng kumpanya na nagsagawa at nag-organisa ng bidding. Ngunit simula naman noon ay nag-umpisa na siyang managinip ng paulit-ulit tungkol sa isang babaeng nakasuot ng bestidang puti at nagngangalang Carol. Lalo na nga nang magpunta sila sa isang museum na malapit lamang doon ilang taon na rin ang nakakaraan. Inakala ng kanyang ina ang mga kakatuwang panaginip niya ay bunga lamang ng malawak ng imahinasyon o marahil ay dala ng depresyon sapagkat hindi siya palalabas. Batid ng kanyang ina na hindi siya komportable sa maraming tao. Kaya upang malibang umano siya at maiba naman ang kapaligiran, ay ipinasya ng mga magulang na doon na muna siya sa nabili nilang bahay. Sakay ng kotse ay maaga silang bumiyahe ni na Eileen at Makoy. Ang dalawa muna ang magiging kasama niya upang maglinis ng bakuran. Sa bungad pa lang ng bayan ay nadaanan nila ang museum na dati nilang pinuntahan nung nagkaroon sila ng field trip sa high school. Hindi niya alam kung bakit parang nilukuban siya ng kakaibang lungkot nang muli itong mapagmasdan habang dumadaan ang kanilang sasakyan. Hapon na nang sapitin nila ang bahay. Ngayon lamang silang 3 nakarating doon mula nang mabili ito ng kanyang ama. Hindi niya napigilan ang mapahanga sa lawak at laki nito.
Ang makalumang disenyo nito ay nagdadagdag dito ng eleganteng dating. Maging ang mga malalaking puno ay nabibigay rito ng class at mahiwagang aura. Sir Jun, parang nakakatakot naman sa lugar na to. Kakaunti ang mga bahay, tapos ilan lang ang mga may nakatira. Sambit ni Eileen na napasiksik pa sa bintana. Hindi maiwasan ng dalagang hindi kilabutan sa makapanindig balahibong aura ng kabuuan ng buong lugar na nilipatan nila. Kung di lamang talagang malaki ang pagmamahal niya sa binatang amo, ay hindi siya papayag na sumama rito. Siya kasi ang inatasan ng papa nitong si Sir Chris upang mag-alaga at mag-asikaso sa binata habang hindi pa maaaring sumunod ang mag-asawa at samahan ang nag-iisang anak doon. Maraming inaasikasong negosyo kasi ang mga ito sa Maynila. Huwag kang mag-alala, my loves. Andito ako para sa'yo. Pabibong sabat naman ni McCoy na hindi magkanda-ugaga sa mga dalang bagahe. Iyon lang naman ang dala nila pagkat hindi pa ipinaalis ng kanyang ama ang mga antigong gamit sa loob na kasama rin sa bilihan. Puno na rin ng pagkain na stocks ang kusina dahil dinala na ito ng kanyang papa noong isang araw. Nakaramdam naman si Joe ng kilabot nang mapatingin sa itaas ng bahay. Nahagip ng kanyang mata ang bulto ng isang babae sa bintana ng isang silid sa gawing kanan. Hindi niya malaman kung bakit biglang sumagi sa isip niya ang babaeng nakaputi sa kanyang panaginip. Ipinilig na lamang niyang ulo upang ipagpag ang kakaibang nadarama. Nang gabi ring iyon ay tahimik siyang nakatanaw sa malawak na bakuran ng tila kastilyong bahay na yon. Dahil sa mahabang biyahe ay agad na nakatulog ang kanyang mga kasama. Taliwas sa kanya na hindi dalawin ng antok dahil sa paninibago niya sa lugar. Kaya nagtimpla siya ng kape at kumuha ng isang stick ng sigarilyo, tsaka tinungo ang beranda upang lumanghap ng malamig na hanging panggabi. Habang humihit-hit ng sigarilyo ay minasdan niya ang kabuuan ng bakuran sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mula sa kanyang kinaroroonan ay nakita niyang marami pang dapat linisin sa bakuran. Minabuti niyang maagang matulog upang matulungan si McCoy sa paghahawan at pag-aalis ng mga damo. Pabalik na siya ng silid nang mapakunot noo siya. Isang anino sa tabi ng isang centennial tree sa gilid ng hardin ang kanyang nakita. Pakiwari niya'y anino ng babae sapagkat nahagip pa ng kanyang paningin ang kulay puting laylayan ng bestida nito. Nagmamadali siyang bumaba at lumabas sa hardin. Ngunit wala siyang inabutan kahit pa inikot niya ang palibot ng malaking puno. Ipinasya na lamang niyang bumalik sa loob ng bahay. Sa kanyang isip ay bukas na lamang niya titingnan kung may bakas na mga paa sa lupa sa paligid ng puno. Ngunit nang paakyat na siya, nang makarinig naman siya ng impit na iyak ng babae. Hindi siya matatakutin, subalit tila nais magsitayuan ng lahat ng balahibo niya sa batok. Ngayon lamang siya nakadama ng kilabot. Saglit siyang tumigil at nakiramdam. Ang panggabing mga ibon at kuliglig ay tila sadyang tumigil sa paghuni. Tanging kabog ng puso niyang kinakabahan ang naririnig niya ng mga sandaling yon. Sa pandinig niya ay may kasama ng panaghoy ang impit na iyak na kanyang naririnig. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa dakong pinanggalingan ng tinig. Ngunit muntik nang tumalbog palabas ang puso niya sa gulat nang biglang isang pusang gala ang nakasagi sa isang lumang paso. Litsing pusa yun ah. Sambit niya at inis na humakbang paakyat sa hagdanan. Eileen naman oh, bakit ka biglang sumusulpot na lang? Asik niya sa babae nang sa paglingon niya
ay ito ang mabungaran. Sinundan kita, sir. Nakita kitang bumaba na parang wala sa sarili. Sagot ng dalagang nag-aalala. Ang kaninang takot ay napalitan ng hiya. Paano'y mula sa baba ay aninag niya ang mahubog na katawan ng dalaga sa manipis nitong damit pantulog. Mas lalo pang bumilis tuloy ang pintig ng puso niya. Matagal na niyang iniibig ang dalaga. Mga teenager pa lamang sila. Nagustuhan niya si Eileen. Unang dating pa lang nito sa kanila, kasama ng ina nito. Subalit natatakot siyang magtapat ng damdamin. Ayaw niyang isipin ito na sinasamantala niya ang pagkakataon. Sige na, magpahinga ka na. Ani niya sa dalaga. Nais pa sana niyang dugtungan ng mahal ko ang sinabi niya. Dangan at inabot siya ng iya. Para namang gustong tumalbog ng puso ni Eileen sa kilig. Pakiwari niya ay lumipat na sa kanan ng kanyang dibdib ang puso niya sa labis na tuwa. Napakalambing ng pagkakasabi ni Sir Jun sa mga katagang iyon kanina. Dama niyang pag-aalala sa tinig nito. Kinabukasan, bago magsimula ng gawain sa bakuran, ay tinungo ni Jun ang hardin upang tiyakin kung may tao ngang nakapasok sa hardin kagabi. Ininspeksyon niya ang palibot ng malaking puno ng akasya kung saan niya iyon nakita. Subalit wala naman siyang nakitang kakaiba. Wala rin ang mga bakas ng tao na inaasahan niyang makikita niya roon. Ngunit nakita niyang magandang kabitan ng duyan ng puno dahil sa may katapat itong malaking puno rin ng mahogani. Matapos linisin ang palibot ng puno, ay nagpatulong siya kay Makoy sa pagkakabit ng duyan. Naglagay rin sila ng maliit na lamesa at ilang upuan sa ilalim ng lilim nito. Naiisip niya na masarap marahil magpalipas oras doon kapag maliwanag ang buwan, lalo kung kasama si Eileen. Ngunit ang nakakakilig na senaryo sa isip ay napalitan ng inis. Kita niya kung paano magpapansin si Makoy sa dalaga at tila nananantsing pa ang Herodes. Baka gusto mong lumayo-layo ng kaunti, Makoy, para makapagtrabaho ka ng maayos. Sita niya sa binata na nais na niyang sakalin dahil sa selos. Nang gabing iyon ay maagang nagpahinga sila Makoy at Eileen sa kani-kanilang silid dahil sa pagod sa paglilinis. Ngunit tulad kagabi ay hindi siya makatulog sapagkat namamahay ang kanyang pakiramdam. Naisipan niyang bumaba upang magpahangin. Nawala sa kanyang takot sa kakaibang naranasan niya kagabi dahil sa ganda ng panahon at napakaliwanag ng buwan. Hindi pa siya natatagalan ay muli niyang nakita ang anino sa likod ng akasya ng pinagkakabitan ng duyan. Agad niyang tinungo iyon upang sinuhin kung sino ang nagmamay-ari ng aninong nakita niya. Naisip niyang maaaring ito rin ang nakita niya kagabi. Ngunit kinilabutan siya nang muli na naman siyang makarinig ng mahinang pagikbi. Nanggagaling iyon sa likod ng puno ng matandang akasya. Kinakabahan na tinungo niyang puno upang tiyakin na doon nga nanggagaling ang mga hikbi na kanyang naririnig. Nagulat pa siya nang makita ang isang babae na nakatalongko sa nakausling ugat malapit sa duyan. Umiiyak ito at tila wala sa sarili. Hindi niya mawari kung bakit parang pinipiga ang puso niya sa sobrang lungkot at awa sa babae. Parang may kung anong pamilyar na pakiramdam siyang nadama para rito. Miss? Tanong niya at nag-aalalang nilapitan niya ito. Subalit hindi siya nito pinansin na para bang wala itong narinig. Nagpatuloy lamang ito sa pag-iyak. Nakadama siya ng awa kaya bahagyan niya itong nilapitan para sana aluin. Subalit ganoon na lamang ang sigaw niya sa labis na sindak nang humarap na ito sa kanya. Nakakarimarim ang anyo ng mukha nitong naaagnas na.
at ang mga mata nito ay nakaluwa na ang dalawang bilog. Nakalaylay na nga sa pisngi nitong isa at may tali itong lubid sa leeg. Pakiramdam niya ay umurong ang lahat ng lakas niya at tapang. Tila nais manginig ng lahat niyang kalamnan sa labis na hilakbot. "Ah! Lumayo ka!" Sigaw niyang napalupasay na sa lupa. Naisin man niyang tumakbo ay hindi siya makatayo sa sobrang sindak. "Samahan mo ako," sambit nito sa kanya at akmang lalapitan siya. Pakiramdam niya ay kinakapos na siya ng hininga sa sobrang takot at pagkahindik sa nakikita. Ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata sa labis na kilabot at hinintay kung anong susunod na gagawin ng babaeng nakaputi at naaagnas na. "Ah!" Sigaw niya nang maramdaman ang malamig na kamay na dumantay sa kanyang braso. "Sir, anong nangyayari sa inyo?" Narinig niyang sambit ng pamilyar na tinig ng isang babae. Hinihingal siyang tumigil sa pagsigaw. Nang idilat niya ang mga mata, ay nakita niyang magandang si Eileen. Nakadamit ito ng manipis na puting bestidang pantulog. Sinundan na naman pala siya nito. Napalunok siya sa hiya dahil nakita siya nitong nakasalampak sa lupa at pinagpapawisan sa labis na takot. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba niya sa babae ang kanyang nakita. Hindi kasi niya tiyak kung paniniwalaan siya nito. Iniisip din niyang baka matakot lang din ang dalaga, kaya ipinasya niyang itikom ang bibig at huwag nang sabihin ang nakita. Lalo't hindi rin naman talaga niya matiyak kung guni-guni lang ba niya iyon o namamalikmata lang siya. Hinamig niya ang kanyang sarili at tumayo. "Wala, nagulat lang ako sa palaka," sambit niya bago iniwan si Eileen at nagmamadaling tinungo ang kanyang silid. Namamaang namang sinundan siya ng dalaga. Nagtataka na ito sa mga ikinikilos ng binatang amo. Pinilit namang makatulog ni John kahit balot pa rin siya ng sindak at pagtataka. Totoo ba ang nakita niya o guni-guni lamang? Hanggang unti-unti na rin siyang dinaig ng antok at nakatulog sa pag-iisip. Kinabukasan ay maaga uli silang naglinis ni McCoy ng bakuran. Binalikan niyang matandang puno ng akasya, ang lugar mismo kung saan pumwesto ang nakita niyang babaeng nakaputi at naaagnas. May nakatira na pala sa malaking bahay na ito. Napaigtad pa siya sa gulat nang marinig ang tinig ng babae sa kanyang likuran. Nagtaka siya kung paano itong nakalapit nang hindi niya namamalayan. Mabilis niya itong nilingon upang sinuhin ang pangahas na babaeng trespasser sa kanilang bakuran. Ngunit para siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan nang tumambad sa kanyang isang napakagandang babae. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam dito. Pakiwari niya ay parang matagal na niya itong kakilala o nakita na niya ito dati na hindi lang niya matandaan kung saan. Hindi rin niya may paliwanag kung bakit parang may sumibol na pagkasabik sa kanyang puso para sa estranghera, na para bang isa itong dating kakilalang matagal niyang hindi nakita. Ganoon ang kanyang pakiramdam. Pinigil niya ang kanyang sariling yakapin ito at walang kibo na matiim na lamang niya itong tiningnan. "Ako si Carolina Bustamante. Taga-riyan lang ako sa kabila." Pagpapakilala ng babae sabay nguso nito sa kabilang malawak na lupaing puro talahib. Sa pagkakaturo nito ay para bang isang napakagandang tanawin ang naroroon, gayong puro naman iyon damo. Nagtataka rin siya dahil wala naman siyang nakikitang bahay sa dakong itinuro nito. Sa kabila ng pagtataka at pagnanais na magtanong pa, ay mas pinili niyang manatiling walang imik
Nagkunwari siyang walang anumang balak na makipag-usap dito. Kaya agad din itong nagpaalam. Kaya sinundan niya ng tingin ang papalayong babae. Namangha pa siya nang makita niyang binagtas nito ang isang makipot na daang pantao sa gilid ng hardin. Hindi nila nakita iyon noong una silang maglinis ni Makoy doon. Hindi nila napansin na mayroon palang maliit na daan sa loob ng bakuran ng bahay na yon patungo sa dakong sinasabi ni Carolina na pag-aari nila. Nang makalabas na ang babae sa kanilang bakuran, ay saka lamang niya nakita ang bahay nito na malapit lamang pala roon. Ang pagkikilala nilang iyon ay naging simula ng madalas na pagdalaw ni Carolina sa hardin sa likod bahay. Doon sila nagtatagpo sa tuwing nagpupunta ito roon. Sa ilang araw nilang pag-uusap ay para bang nahulog kaagad ang damdamin niya sa babae at ganoon din ito sa kanya. Para bang matagal na ang damdaming iyon sa kanila sapagkat hindi na sila naiilang sa isa't isa. Bagamat hindi napipigilan ang masasaya nilang sandali, ang paulit-ulit at kakatuwang mga panaginip niya tungkol sa babaeng nakaputi at walang muka. Ganon din ang mga kababalagan na nagaganap sa bahay na iyon tuwing gabi. Mula nang sila'y dumating ay hindi nawala kahit na nalibang siya sa presensya ng dalaga. Ang babaeng nakaputi at naagnas ay patuloy na nagpapakita pa rin sa binata at kalaunan ay pati kina Makoy at Aileen. Minsan isang hapon, pagkatapos niyang makausap ang ina sa telepono, ay nakita niyang isang babaeng nakaputi na nakalutang at waring naglilibot sa loob ng buong kabahayan. Agad siyang tumahimik at halos hindi siya humihinga habang sinisilip ang multo sa likod ng kurtina ng kanyang silid. Kung bakit naman tila nais pa siyang takutin ng labis na katahimikan sa buong paligid. Ang malakas na tahip ng kanyang dibdib at ang malakas na pagtambol ng kanyang puso na lamang ang tangi niyang naririnig. Hindi niya alam kung saan na nagpunta ang dalawa niyang kasama at tila walang katao-tao sa labas. "Mahal ko!" tawag nito at biglang lumusot sa nakasaradong pinto sa kanyang silid na labis niyang ikinagulat. Halos magtayuan ang lahat niyang buhok sa ulo sa sobrang sindak. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga, ni hindi niya maibuka ang bibig para sumigaw. Bakit? Bakit ikaw lang?" Ani ng babae at tumapat pa ang mukha sa kanyang nasisindak na mukha. Parang nais na niyang panawan na lang ng ulirat sa nadaramang takot at panghihilakbot. Subalit tila tukso na kahit pagpikit ay hindi niya magawa. "Kapwa tayo nangako na magsasamang muli." Bulong nito sa kanyang tenga sa paus na tinig. Hindi na niya kinaya pang magkahalong takot at sindak nang yakapin siya nito. Tuluyang nagdilim na sa kanyang lahat at nawalan siya ng malay. Nang muli niyang idilat ang mga mata, ay ang magandang mukha ni Carolina ang nakita niyang nakatunghay sa kanya. "Anong nangyari sa'yo?" Malambing ang tinig na tanong nito sa kanya. Hinaplos pa nito ang kanyang mukha ng buong pagmamahal. Naramdaman niyang unti-unting bumababa ang mukha nito papunta sa kanyang mga labi. Ngunit biglang tila paninigas ng kanyang panga nang dumampi ang malamig nitong labi sa medyo nakaawang niyang bibig. Ramdam rin niyang malamig nitong hininga. Bigla ang pananayo ng maliliit na balahibo niya sa batok nang siilin siya nito ng halik. Tila ginapangan siya ng kakaibang kilabot sa katawan, lalo nang maramdaman ang malamig nitong kamay na humahaplos sa kanyang pisngi. Nakadama na siya ng magkahalong takot at pagtataka kung bakit ito ang naroon sa halip na sina Aileen at Makoy. Ang dating komportabling pakiramdam niya kay Carolina ay unti-unting napapalitan ng takot at pagkabahala.
Tila may kakaiba na sa babae at ngayon lamang niya iyon napansin. Hindi niya napigilan ang mapatitig sa kabuuan ni Carolina habang nakatungay sa kanya matapos siyang gawaran ng halik. Hindi niya maunawaan kung bakit tila may nais na pumitik na alaala sa kanyang balintataw habang hinuhuli ng kanyang tingin ang malungkot nitong mga mata. Bahagya siyang kinabahan na makaramdam siya ng pagkahilo. Pakiwari niya ay tila bumubulusok siya sa isang napakadilim na lagusan. Kasabay niyon ay mga putol-putol na eksena ang dahan-dahang lumilitaw sa kanyang isipan. Mga senaryo na lubhang pamilyar sa kanya. Subalit hindi niya may paliwanag kung ano ang mga ito at kung ano ang kinalaman niya rito. Tila siya nanonood ng isang pelikula nang mapunta ang eksena sa kanyang alaala noong 15 taong gulang pa lamang siya at nasa loob ng museum. Nakita niyang kanyang sarili na nakatitig sa painting ng isang magandang babae. Ang maamong mukha ng babae sa painting, ang malamlam na mga mata at mapupulang mga labi nito ay nagpapaalala sa kanya ng isang masakit na pangyayari sa kanyang buhay. Tila sinasabi nitong ang nakikita niya ay bahagi ng kanyang nakaraan. Carolina Bustamante. Mahinang sambit ng binatang si John habang nakapikit. Ngunit isang yugyug sa balikat ang naramdaman niya na nagpabalik sa kanyang diwa. Nang muli siyang magmulat ay biglang nawala sa paningin niya si Carolina. John, anak, sinong Carolina ang sinasabi mo? Narinig niyang tinig ng nag-aalala niyang ama. Nananaginip ka na naman ba tungkol sa babaeng iyon, anak? Dugtong pa ng kanyang papa. Napatango na lamang siya at nagugulang muli na lang niyang ipinikit ang mga mata. Hindi na niya maunawaan ang mga nangyayari sa kanya. Sino ba talaga si Carolina? Napabuntong hininga siya nang maramdamang iniwan na siya ng mga kasama niya sa loob ng kwarto upang makapagpahinga siya. Daman niya ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Hinayaan na lang niya ang mga ito at nagkunwari siyang natutulog. Habang nakapikit ay naririnig niya ang mahihinang pag-uusap ng mga ito sa labas ng kanyang silid. Tinawagan pala ni Makoy ang kanyang mga magulang sapagkat nag-aalala na umano ang mga ito sa nakikitang mga kakaibang gawin niya. Madalas daw siyang makita ni Eileen na tumatawa at nagsasalitang mag-isa sa hardin. Madalas din umano siyang sumigaw sa kalaliman ng gabi na waring takot na takot. Pati ang mga kakaibang nagaganap sa bahay at ang pagpapakita ng babaeng naaagnas ay pawang siya lang pala ang nakakakita. Lagi po niyang sinasabi, Sir Chris, na may white lady siyang nakikita. Huling tura ni Eileen na narinig niya bago siya muling nakatulog. Kinabukasan ay hindi siya napigilan ng kanyang papa nang sumakay siya sa kotse at magtungo sa museum. Batid niyang alam ng nagbabantay sa mga lumang painting na naroon ang kasaysayan sa likod ng mga larawang binabantayan nila. Natitiyak niyang may kaugnayan ang painting na yon sa mga nangyayari sa kanya. Alam niyang malaki ang may tutulong ng kung anumang matutuklasan niya sa museum. Nanlaki ang kanyang ulo sa mga narinig niyang sinabi ng katiwala ng museum tungkol sa larawan. Unti-unting nagsalimbayan sa sulok ng kanyang alaala ang isang pangyayaring ilang daan taon na rin ang nakakalipas. Ayon pa sa tagapangalaga ng mga paintings, si Carolina ay anak ng paring Espanyol na kura dati ng nayon na iyon. Ang kura ay kalaguyo ng asawa ng isang Pilipinong obrero sa mga pag-aaring lupa ng orden na kinabibilangan nito. Subalit umibig ang bastardang anak ng kura sa mistisong Amerikanong si Christian Bolton na anak naman ng may-ari ng katabi nilang lupain.
Malaki ang galit ng Cora sa mga dugong Amerikano sapagkat unti-unting naaagaw ng mga ito ang mga lupaing nakamkam nila sa mga kapuspalad na Indyo. Dahil sa malaking pagtutol ng Cora ay natuklasan tuloy ng asawa ng kanyang kalaguyo ang lihim niyang kaugnayan dito at sa dalagang si Carolina. Nabunyag sa lahat ang pangangalunya ng pari at nabilad ito sa labis na kahihiyan, kaya't nagbayad ito ng upahang tulisan upang paslangin si Christian dahil sa sobrang ngitngit. Ang binatang sinisi nito kaya nabulgar ang kanyang lihim. Ang plano ng kanyang tunay na ama ay nakarating naman sa kaalaman ni Carolina. Sakay ng kabayo ay mabilis niyang tinungo ang hangganan ng kanilang asyenda upang ipakiusap ang buhay ng lalaking kanyang minamahal. Ngunit huli na nang siya ay dumating, wala na ang salarin doon at tanging ang naghihingalong binata na lang ang inabutan ni Carolina. Nakita niya ito sa bakuran ng mga bulton malapit sa punong akasya na nakahandusay. Duguan ito at may tama ng punglo sa tiyan at dibdib. Waring inaasahan na nitong darating siya at hinihintay siya nito bago tuluyang sumama sa kamatayan. Hihilingin kong ipanganak akong muli para makasama ka sa ibang panahon. Umiiyak na sambit ng dalaga nang makalapit na sa binatang naghihingalo. Ako man, hihintayin kita. Hahanapin kita. Tura naman ng binata bago nalagutan ng hininga. Ilang buwan matapos ang libing nito ay nahatulan ng 20 taong pagkakakulong ang Cora sa salang pag-mastermind sa pagpaslang sa binata. Ang yaman at koneksyon nito ay walang nagawa sa malawak na impluwensya ng mga bulton na mga panahong iyon. Kaisa-isang anak na lalaki nila si Christian at hindi nila mapapayagang hindi ito magkaroon ng hustisya. Ngunit dala marahil ang hindi magandang alaala ay nilisan din ng mga bulton ang bahay na yon at ibinigay na lamang sa pamilya ng nobya ng kanilang anak. Ngunit tila hindi kinaya ni Carolina ang dagok ng pagkawala ng nobyong si Christian. Ilang araw lang matapos umalis ng mga bulton sa asyendang iyon ay natagpuan naman ang dalagang nakabigti sa puno ng akasya sa loob ng bakuran ng mga ito. Matapos ang mahabang salaysay ng tagapangalaga ng museum ay nanginginig na muling napatingin si June sa painting. Alam mo, binata, kamukha mo ang lalaking nobyo ni Carolina. Ani pa ng matanda na bahagya na lang niyang narinig dahil sa pagsalakay ng isang katotohanan sa kanyang isipan. Siya si Christian Bolton. Isa siyang reinkarnasyon ng lalaking nangako ng wagas na pag-ibig sa dalagang si Carolina Bustamante. Tolero at halos wala sa sarili siyang nakauwi. Ngunit sinalubong siya ng sobrang katahimikan sa loob ng bahay. Tinawag niya ang kanyang mga magulang, maging sina Eileen at McCoy. Christian, hindi ba nanumpa ang hihintayin ako? Ngunit bakit ikaw lang ang sinilang muli? Puno ng pagdaramdam ang tinig na narinig niya mula sa kanyang likuran. Gulat siyang napalingon dito. Eileen, nakakunot noong bulalas niya. Maramot ang tadhana. Ani pa ng dalaga na labis niyang ipinagtataka. Lumapit siya ng ilang hakbang upang kausapin ito. Ngunit nasindak siya nang biglang magbago ang anyo nito. Naging si Carol ito. Pagkatapos ay unti-unting naglagas ang buhok nito. Lumabas ang bungo sa tuktok at dahan-dahang naaagnas ang balat sa mukha. Nahulog naman ang lumuwang mata nito sa sahig. Carol, patawarin mo ko kung pansamantalang nakalimutan ko ang lahat. Subalit hindi na maaaring magsama tayo dahil may iba nang nagpapatibok ng puso ko. Maawa ka sana sa kaniya at sa mga magulang na napili ng Diyos para sa akin. Lumuluhang pakiusap ng binata.
Hindi niya maatim na masaktan ang mga taong nagmamahal sa kanya sa buhay niya ngayon. Saglit na natahimik si Carol. Dama niya ang pagbalatay ng lungkot sa tinig nito nang sumagot ito sa kanya. Mahal kita. Mahal na mahal. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ani nito habang unti-unting naglalaho. Mahal din kita, Carol. Kaya't nais kong magpahinga ka na. Hindi ka mapagbibigyan sa hiling mo sapagkat kinitil mo ang sarili mong buhay. Mahinang usan na lang ni John sa hangin. Dinig niya pa ang malungkot na panagoy ng kaluluwa ni Carol. Maigpit niyang niyakap si Eileen nang magbalik ito sa dati nitong anyo. Ganoon din ang lahat sa loob ng bahay na yon, ng dating bahay niya sa dating bahay ng mga Bulton. Huwag! Lubayan mo ko! Parang awa mo na! Huwag! Huwag! Mga huling sigaw ng dalagita nang maabutan siya ng lalaking umahabol sa kanya sa ilalim ng lumang tulay. Wala namang ibang tao sa paligid dahil oras na iyon ng gabi. Kaya maski anong palaho niya ay wala siyang nagawa hanggang sa tuluyan na siyang malagutan ng hininga nang itarak sa kanyang dibdib ng isang napakataas na balisong. Buhay na naman ang aking negosyo. Dadami na naman ang aking parokyano dahil sa'yo. Malademonyong tawa ng lalaki habang kinakatay ang katawan ng kanyang kaawa-awang biktima. Bakit kaya gabi na? Wala pang aking apo. Saan kaya yun nagpunta? Sana wala namang masamang nangyari sa kanya. Kung hindi baka kung ano pang magawa kong muli nalabag sa batas ng Diyos. Wika ni Aling Alena sa sarili na nakatanaw sa labas habang hinihintay ang apo niyang nagtinda ng sampagita. Wow, Mang Tuto! Iba talagang lasa ng mga putahe ninyo kumpara sa mga ibang karinderya. Puri ng isang customer sa may-ari ng kainan na may pangalan na Customer's Choice Karinderya. Aba, syempre naman. Iba yata mga putahe at sangkap ko dyan. Hindi basta-basta. Homemade. Galing Japan. Pagmamayabang naman ang may-ari ng karinderya na nagngangalang Tuto na naging sanhi ng kanilang tawanan. Habang pinagsisilbihan ng lalaki ang kanyang mga parokyano, ay hindi na maiwasang masagi ng kanyang mga mata ang isang matandang babaeng nakatingin sa kanya ng napakasama sa labas ng kanyang tindahan. Hindi may paliwanag ni Toto kung bakit bigla na lamang nanindig ang kanyang mga balahibo sa katawan. Dahil lamang sa mga titig na yon, kaya hindi rin niya maiwasan ang pagpawisan ng malagkit. Pinilit na lamang niyang iniwas ang mga mata at ibinaling sa kanyang mga customer ang kanyang atensyon. Pagsapit ng gabi, ay isang pusong puno ng pagdadalamhati ang umiiyak sa loob ng isang kubo. Hindi niya lubos na maisip na hantong sa lahat ng ganitong karumaldumal na pangyayari sa buhay ng isang walang kamalay-malay na dalaga sa kamay ng isang sakim na negosyante. Huwag kang mag-alala, Jingjing. Bibigyan ko ng hustisya ang iyong sinapit. Ipalalasap ko sa lalaking yun ang bagsik ng dating isang aswang. Umihikbing ani ni Aling Alena sa kawalan habang nakatingin sa isang lumang baol. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Iniangat niya iyon ng kaunti. Saka niya kinapa sa ilalim ang matagal na niyang itinatagong susi nito. Kaagad niyang binuksan ang lumang baol at mula roon ay binuhat niya ang isang garapon. Diyos ko, patawarin niyo ako sa gagawin ko. Pero pagkatapos nito,
ay muli akong magbabalik loob sa inyo. At sana ay tanggapin niyo pa ako. Gagawin ko lang ito dahil sa aking apo at sa iba pang nabiktima ng toto na yon na siyang ginagamit yung mga espesyal niyang putahe sa mga kapwa nila tao. Pagsusumamo ni Aling Alena habang nakatingala sa kawalan. Binuksan niya ang hawak niyang garapon at mula roon ay dinampot niya ang isang tila maliit na hayop na kumikislot-kislot na animoy buhay. Yayakapin ko ulit ang kapangyarihan ng kadiliman para mawakasan na ang kalupitan ng isang taong mas masahol pa sa demonyo gamit ang matagal ko nang itinatagong linta ng aking pagkaaswang. Pagkasabi niyo ni Aling Alena ng napakalakas, ay tila ba tumutol ang langit sa kanyang ginawa dahil bigla na lamang kumulog at kumidlat ng malakas, kasabay pa noon ang pagbuhos ng malakas na ulan. Mukhang paubos na ang aking putahe ah. Hindi naman ako makalabas dahil napakalakas ng pagbagsak ng mga ulan. Hindi bale, baka titila din yan mamaya. At tiyak na makakakuha ulit ako ng ihahain ko bukas para sa mga masisiba at matatakaw kong mga parokyano sa laman ng kanilang mga kapwa-tao. Nakangising ani ni Toto habang nagbibilang ng kanyang mga perang pinagbintahan sa mga karni at laman loob ng dalagitang si Jingjing. Makalipas ang ilang oras na matyagang paghihintay ni Toto, ay tumila na rin ang ulan. Agad siyang gumayak para lumabas at muling maghanap ng mabibiktima. Hindi pa man siya nakakalayo, ay may natanaw na siyang isang taong malapit sa tulay kung saan siya nakapambiktima ng inosenteng bata. Daan-daan niya itong nilapitan at dahil sa mga kulubot na balat sa mga braso at paa ng isang babae, maski pa nakatalikod pa ito ay nalaman niyang mayroon na itong katandaan. Kung minamalas ka nga naman, oo. Matanda pa ang aking nahanap. Usal nito sa sarili habang palingalinga sa ibang paligid. Nagbabasakaling may matsimpuan siyang mas bata kaysa sa matandang nasa kanyang harapan. Subalit bigo siyang makakita ng iba. Huwag ka nang mag-alinlangan, Toto. Pagtiyagaan mo na ako kesa sa wala kang maipakain sa iyong mga nilolokong parokyano ng iyong karinderya. Sunggaban mo na ako! Ani ng babaeng matanda habang humahalakak. Natigilan naman si Toto dahil sa narinig. Tila ba may alam ang matanda sa kanyang mga sikretong itinatago. Ano bang pinagsasabi mong matanda ka ha? Nababaliw ka na ba? Pagkakaila naman ng lalaki. Dahil doon, unti-unting humarap ang matandang babae kay Toto hanggang sa magkabanggaan ng kanilang mga mata. Kitang-kita ng lalaki ang baligtad niyang refleksyon sa madidilaw na mga mata ng matanda at napagtanto din niyang ang nakita niyang matandang babae sa labas ng kanyang karinderya na masama ang tingin sa kanya at ang kaharap niya ngayon ay iisa. Sino ka ba talaga? Anong atraso ko sa'yo? Takot na ani ni Toto. Marami ka nang nabibiktimang mga inosenteng tao. Pati ang walang kalaban-labang apo ko na si Jingjing ay dinamay mo. At yan ang napakalaking pagkakamaling ginawa mo. Kaya ngayon, ipalalasap ko sa'yo ng doble ang ginawa mong karumal-dumal sa iyong mga biniktima na walang kalaban-laban. Magbabayad ka ng mahal! Galit na ani ng matanda na walang iba kundi si Aling Alena habang unti-unting nagbabago ang itsura sa isang napakabalasik na uri ng aswang. Diyos ko! Hindi ito totoo! Isa lamang itong panaginip! Halimaw! Halimaw ka! Tulong! Sigaw ni Toto na hindi makakilos sa kinatatayuan. Kaya naman mabilis siyang nahampas ng malaking kamay ni Aling Alena bilang isa ng ganap na aswang. Dahilan para mawalan ito ng malay. Nasaan ako? Unang salitang lumabas sa bunganga ng lalaki
habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Subalit nang mahimasmasan at mailibot niya ang kanyang paningin, ay napagtanto niyang nasa loob siya ng sariling karinderya. Sa kabilang gilid naman ay kitang-kita niya ang matandang aswang na humampas sa kanya ng malakas, kaya nawalan siya ng malay na nasa normal ng itsura habang hawak-hawak ang binti ng isang dalagitang kanyang nabiktima. Salamat, Toto, at may natira pang ibang parte ng katawan si Jingjing. At ito ang pagmumulan ng iyong kamatayan. Galit pa ring ani ni Aling Alina sa lalaki habang hinahaplos-haplos ang binti ng kanyang apo. Pagkatapos noon ay may inilabas mula sa bunganga ang matanda na isang maliit na hayop na gumagalaw. Ang linta ng kanyang pagkaaswang. Inilagay niya iyon sa hawak-hawak niyang paa ng kanyang apo at agad naman itong pumasok sa putol na parte ng binti ng dalagita. Takot at hilakbot ang tanging nararamdaman ni Toto sa mga oras na yon, lalo na nang unti-unting tila tumutubo o dumadami ang laman ng binti ng kanyang dalagitang biktima, hanggang sa magkaroon na ito ng korte ng isang tao. Hindi nagtagal ay nakumplito na ang pagsasali ni Aling Alina ng kanyang pag-aswang kay Jingjing, na ngayon ay kumplito na sa normal na itsura. Hindi ito totoo! Paano ka muling nabuhay? Ginutay-gutay na kita at ipinakain sa aking mga parokyano. Iisa na lamang itong panaginip! Sigaw ni Tuto na tila ba nawawala na sa katinuan ng pag-iisip dahil sa mga nasaksiyan. Nagmulat naman si Jingjing ng mga mata at napatingin sa kanyang lula ng makahulugan. Tumango naman si Aling Alina na pinapayagan ang nais ng kanyang apo. Daan-daan itong lumapit kay Tuto. Akmasa ng tatakas ang lalaki, subalit nadapa lamang ito sa sahig at nahulog sa mesang hinigaan dahil sa pagkakagapos ng kadinang bakal sa kanyang paa. Huwag kang lalapit! Binabalaan kita! Papatayin ulit kita! Banta ni Tuto habang dinuduro ang dalagitang nakatitig lamang sa kanya habang naglalakad. Subalit nang makalapit si Jingjing sa kanya, ay kaagad niyang hinablot ang isa nitong kamay. Saka malakas na hinila dahilan para buong braso nito ay humiwalay sa kanyang katawan. Hindi natuloy ang pagsigaw ni Tuto nang ipasak ng dalagita sa kanyang bunganga ang sarili nitong braso. Muli ay kinuha ni Jingjing ang kabilang kamay ng lalaki at sa muling pagkakataon ay malakas niya ulit itong hinila. Wala namang magawa si Tuto, maski ang magsisigaw ay hindi niya magawa dahil sa sarili nitong brasong nakapasak sa kanyang bunganga. Unti-unting humahaba ang kuko ni Jingjing sa kanyang hintuturo. Halos mapaihi si Tuto dahil sa sakit ng unti-unting ihiwa ng dalagita ang kanyang napakatalas na kuko sa tiyan nito. Hindi pa nasiya ng dalagita at binuklat pa niya ang tiyan ng lalaki. Halata sa itsura ni Tuto ang labis na paghihirap. Ngayon ay ramdam na niya kung gaano kasakit ang sinapit ng kanyang nabiktima sa kanyang mga kamay. Biglang yumuko si Jingjing. Hinawakan nito ang dalawang paa ni Tuto. Sa kanya mabilis na binali ang mga ito hanggang sa tuhod ng lalaki. Halos pumutok ang mga ugat sa leeg ng lalaki dahil sa labis na paghihirap. Nanalangin pa siya na sana ay patayin na siya ng biniktimang dalagita na ngayon ay isa ng kampo ng kadiliman. Subalit hindi pa pala doon natatapos ang kanyang paghihirap dahil binalatan pa ng dalagita ang kanyang muka. Apo ko, kumukulo na ang tubig. Ani ni Aling Alina habang nakangiti. Walang kahirap-hirap na binuhat ng nakangising dalagita ang katawan ng lalaking wala ng mga paa, kamay at labas ang mga bituka, saka inilagay sa napakainit na tubig. Walang kasing sakit ang nararamdaman sa mga oras na yun ni Tuto na buhay siyang niluto ng maglola. Bago pa man mawala ng buhay ang lalaking sakim sa pera, ay kitang-kita pa niya ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima na nakangiting nakatingin sa kanya at ipinahiwatig na nakamit na nila ang hustisyang hinahangad
hanggang sa tuluyan na rin niyang ipinikit ang mga mata. Bago pa tuluyang maluto ng buo ang katawan niya, ay mabilis na dinukot ni Jingjing ang kanyang puso sa kanilantakan. Lola, anong susunod nating gagawin sa kanya? Napaka-inusinting tanong ni Jingjing kay Aling Alena. Bukas, Apo. Magpipiesta ang mga tao sa karinderya ni Toto. Kakainin nila ang laman ng kanilang suking kusinero. Sagot naman ng matanda. Saka niyakap ang muli niyang binuhay na apo sa tulong ng linta ng kanyang pagkaaswang. Taba, Choy! Taba, Choy! Taba, Choy! Kantsaw ng mga kaklase ni Chaba sa kanya habang kumakain sa isang bakanting upuan sa harap ng kanilang silid-aralan. Ano ba? Tigilan niyo nga ako? Reklamo naman ng dalagita na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mag-diet ka! Kung gusto mong tigilan ka namin, baboy! Saad naman ng isang binatang laging bumubulis sa kanya. Nagtatawanan ang mga estudyante habang iniiwang mag-isa ang dalagitang hindi na napigilan ang pag-iyak. Makikita niyo, papayat din ako. Balang araw, igagalang niyo rin ako at titingalain. Seryosong ani ni Chaba na humihikbi habang nakatitig ng masama sa mga kabataang araw-araw na lumalait sa kanya dahil sa kanyang itsura. 14 anyos pa lamang si Chaba, subalit ang kanyang katawan ay daig pa ang may edad na 20 anyos na dalaga. Napakataba kasi niya at sa mura niyang edad ay may timbang na siyang 150 kilo. Mahilig kasi siyang kumain ng mga chicherya at mag-ulam ng mga iba't ibang klase ng lutong karne. Hindi rin siya mahilig mag-ehersisyo, kaya lumubo at tumaba ang kanyang katawan. Maliban doon ay spoil din siya ng kanyang mga magulang dahil nag-iisa lamang siyang anak, kaya lahat ng luho ay kanilang ibinibigay sa kanya. May kaya kasi ang kanilang pamilya dahil sa kanilang restaurant. Napatok sa mga tao ang lasa, kaya malakas ang kanilang kita sa araw-araw. Hanggang sa dumating na nga ang puntong sukdula na ang kanyang pagkapikon sa mga kaklase at mga kapwa niya estudyante sa kanilang paaralan. Sa gilid-gilid ng mga bangkita ay nagtanong-tanong si Chaba sa mga tindero at tindera dito kung may alam silang pwedeng makatulong sa kanya sa mabilisan niyang pagpapapayat. Ang iba niyang nakausap na mga nagtitinda doon ay hindi na iwasan ang mapatawa. Subalit desperada na talaga ang dalagita. Ngunit ang kanyang mga nabili, pagkaraan lang ng ilang linggo sa kanyang paggamit o pag-inom ng mga ito ay hindi umepekto at nanatili siyang mataba. Hindi ako susuko. Maski ano, gagawin ko, pumayat lamang ako at ipapakita ko sa aking mga kaklase na kaya kong gumanda kahit hindi ako magbawas ng aking mga kinakain. Seryosong sambit ni Chaba sa kanyang sarili habang nasa harapan ng kanyang malaking salamin. Isang araw habang nakasakay ng jeep ang dalagita ay may napansin siyang kakaibang karinderya na may nakasulat sa karatula sa harapan nito na nagsasabing, "Linta para sa mga gustong pumayat. Recipe is now available." Tila naman hypnotismo si Chaba sa mga sandaling yon na kaagad pumara sa driver ng bus. Makikita naman sa itsura ng pasahero ang labis na pagtataka kung bakit pumara ang dalaga sa parting iyon ng kalsada. Iya, sigurado ka bang dito ka nabababa? Madalang ng sasakyang dumaraan dito. Baka gabihin ka pa sa pupuntahan mo. May pag-alala at may halong pagtatakang wika ni Manong driver sa dalaga.
Opo, kakain lang po ako sa baging karinderya na iyon, Manong. Susubukan ko kung masarap ang kanilang luto. Nakangiti namang tugon ni Chaba sa lalaki. Tumingin naman ang ibang pasahero sa kung saan itinuro ng dalagita ang karinderyang sinasabi niya. Subalit maski si Manong driver ay tinayuan ng balahibo nang wala siyang makita ni kahit anong kubo sa lugar na yon, kundi pawang mga makakapal na talahib lamang ang naruroon. Wala namang kari. Oh, heto Manong, bayad ko. Pagkaabot ni Chaba ng kanyang bayad, ay dali-dali na siyang bumaba ng sasakyan na hindi man lang niya narinig ang sinasabi sa kanya ng lalaki. Manong, kung ayaw po niyang magpapigil ay pwede po ba paandarin niyo na ang sasakyan? Maski kami ay kinikilabutan na dito sa lugar na ito eh. At parang nasisiraan na din ng ulo ang batang yon. Pasigaw naman na wika ng babaeng pasahero. Kaya wala nang nagawa ang driver ng bus, kundi ang paandarin ito at iwanan ang dalagita. Pasok ka, iha. Kanina ka pa namin hinihintay. Salubong sa kanya ng isang matandang babae na labis niyang ipinagtataka. Kanina pa po hinihintay kamo, Lola? Oo. Alam kasi namin ang iyong pakay rito. Pero bago yon ay kumain ka muna at magpakabusog. Huwag kang mag-alala. Bagong bukas pa lamang ang aming karinderya. At ikaw ang kauna-unahang customer namin. Kaya walang bayad ang lahat ng iyong kakainin. Paliwanag ng matanda sa dalagita. Wow! O sige po, lahat ng masasarap niyong putahe ay ilabas niyo at nang masimulan ko. Pero, maiba po ako, Lola. Totoo bang may recipe kayong linta na nakakapayat? Pabulong na ang pagkakasabi ni Chaba sa matanda. Oo, iha. Garantisadong papayat ka kapag nakakain ka ng aming linta. Sa isang linggo lamang ay makikita mo na ang resulta sa iyong katawan. Seryosong sagot naman ito. Kaya mas lalong nasabik si Chaba sa mga narinig. Marahil ay ito na ang sagot sa aking malaking problema. Masayang saad niya at mas lalo pang lumigaya ang kanyang mukha nang makita niya mga dalagitang may magagandang pangangatawan na may hawak-hawak na mga lalagyan ng pagkain na isa-isang ipinapatong sa mesang nasa kanyang harapan. Wow! Mukhang masasarap! Hindi na nag-aksaya pa si Chaba ng oras na yon at kaagad na nilantakan ng iba't ibang putahe ng karne na inihain sa kanya ng libre. Nagkatingin na naman at nagtanguan ang tatlong dalaga at ang matandang babae kasabay ng pagsilay ng ngiti sa kanilang mga labi. Minuto lamang ang lumipas at kaagad na naubos ni Chaba ang lahat ng nakahaing pagkain sa lamesa. Agad niyang hinanap ang putahe na siyang magpapayat sa kanyang katawan, gaya ng mga dalagang nag-serve sa kanya. Agad namang kumilos ang matandang babae na nagpunta sa kusina. Mga ilang sandali lang ang lumipas ay may dala-dala na itong isang plato na may takip sa ibabaw. Buksan mo, iha. Hayan na ang tutupad ng lahat ng iyong problema. Nakangiting ani ng matanda. Dahan-dahan namang binuksan iyon ng dalagita. Subalit nagulat siya sa kanyang nakita. Isang linta na gumagalaw-galaw, ubod ng itim. May mga balahibo pa at tila may mga pangil sa mga bibig. Linta? Andyan ko po yan. Akala ko luto. Saad ni Chaba sa mga ito. Wala nang kwenta kung patay na ang isang linta, Chaba. Saad ng isa sa mga dalaga. Tama.
Parang tao din. Wala nang silbi kapag patay na ito kaya kailangan ng ilibing. Segunda naman ng isa pang dalaga. Hindi ito basta-bistang linta, Chaba. Ito ang sinisip-sip sa mga taba mo sa tiyan. Maski gaano ka pa kagaling kumain, ay tiyak na hindi ka natataba at sa loob lamang ng 5 buwan ay tiyak na magiging kasing katawan ka na namin. Pangungumbinsi naman ng huling dalaga. Talaga? Biglang sumayang muli ang presensya ng dalagita. Ano pong gagawin ko dyan sa linta? Dagdag pa sa sinabi nito. Lunukin mo ng buhay, Chaba. Siya ang magmimistulang tagalinis ng iyong dumi sa iyong tiyan para mawala ang iyong pagkamataba. Sabat naman ang matandang babae. Nag-aalinlangan man, ngunit desperado na talaga ang dalagita. Gaya ng mga nauna niyang ininom na gamot na hindi umepekto, ay pikit mata niyang isinubo ang linta para masubukan kung gaano ito kaepektibo. Nandidiri man ang dalagita, ay wala na siyang nagawa ng kumislot ang linta sa loob ng kanyang bibig na pumasok sa kanyang lalamunan. Maduwal-duwal naman si Chaba sa lasa ng lintang buhay na kanyang isinubo. Maligayang pagbati, Chaba. Ginagarantisado ko sa iyo, makalipas ang 1 linggo ay makikitaan mo na ang iyong sarili sa malaking pagbabago. Tandaan mo lang ang mga kondisyones na aking sasabihin. Ani ng matandang babae. Ano pong kondisyon, Lola? Inusinting tanong naman ng dalagita. Huwag kang magpapagutom. Kumain ka ng sapat at ugaliin mong kumain ng sariwang karne simula ngayon. Ang mikrobyo ng mga sariwang karne ay nakakatulong din para mas mapabilis ang iyong pagpapapayat. Iwasan mo na rin ang magdasal at pumunta ng simbahan. Paglalahad ng matanda sa lahat ng kondisyones nito kay Chaba. Labis naman ang pagtataka ng dalagita kung anong kinalaman ng kanyang pagdarasal at pagsisimba sa kanyang pagpapayat. Pero ipinagkibit balikat na lamang niya iyon at tinanong kung magkano ang kanyang babayaran. Wala ka munang babayaran sa ngayon, Chaba. Namnamin mo muna ang epekto nito para sa iyong tagumpay. Balang araw ay doon ka na lamang namin sisingilin. Pwede ka nang umuwi at ipanatag mo na ang iyong kalooban. Wika ng matandang babae. Nabaduyan man si Chaba sa mga ikinikilos ng mga ito, ay hinayaan na lamang niya at hindi na muling nagtanong pa. Bagkus nagpaalam na lamang siya para pumunta sa gilid ng kalsada at mag-abang ng kanyang masasakyang bus pauwi. Makalipas lamang ang ilang buwan. Wow! Ang sexy naman! Mga linyahan ng mga lalaking lubos na humahanga kay Chaba dahil sa ganda ng pangangatawan niya. Kumpara sa dati, mala Julia Montis na ang hubog ng kanyang katawan. Ang sarap talaga sa pakiramdam ang hinahangaan ng mga kalalakihan. Lahat sila ay tulolaway sa aking katawan. Masayang wika ni Chaba sa sarili at naputo lamang ang kanyang masayang pag-iisip nang lumapit sa kanya si Jano. Ang binatang dati ay tinagurian niyang dakilang bully ng kanyang pagiging mataba. Ay Chaba, para sa'yo nga pala. Anya sabay abot ng puting rosas na kanyang hawak. Excuse me, Kathy, not Chaba. Tsaka pwede ba
Lumayo-layo ka sa akin kasi baka mahawaan pa ako ng pagiging bully mo, no? Pagmamaldita naman ng dalagita. Kasabay ng pagbabago sa figura at katawan ni Chaba, na mas kilala na ngayon bilang si Cathy, ay kasabay noon ang pagsama ng kanyang ugali. Tanging paghihiganti na lamang kasi ang alam niyang gawin sa mga panahong iyon para sa mga dating nagpaiyak sa kanya at dumudurog sa kanyang pagkatao. Naging mapanlait na rin siya sa kapintasan ng iba, maski ang walang kasalanan sa kanya ay nadadamay na. Isa pang pinagbago ng ugali ni Cathy ay naging matakaw siya sa hilaw na karne, kaya lagi siyang nagpapagabi sa eskwelahan para umuwi. Natutunan na kasi niyang kumain ng mga ligaw na hayop sa kalsada. Naadik siya sa sariwang karne ng mga hayop na kanyang nabibiktima. Isang gabi ay hindi inaasahan ni Cathy ang mangyayari. Palubog na ang araw. Tatayo na sana siya sa duya ng park sa kanilang paaralan nang biglang may humimas sa kanyang balikat. Agad niya itong tiningala at nakilala niyang isa sa kanyang kaklaseng lalaki na may gusto sa kanya. Ang nasa kanyang likuran. Nestor, anong ibig sabihin nito? Wika ni Cathy na medyo nagulat. Huwag ka nang magtanong. Alam mo namang patay na patay ako sa'yo, hindi ba? Kaya hindi ako papayag na hindi ka mapasa akin ngayong gabi. Wika ng lalaki na halatang sabik sa pagkababae ng dalaga. Nagpumiglas naman si Cathy habang tinatangay siya ng binata papunta sa isang kubeta at doon isa sa katuparan ang panggagahasa nito sa dalaga. Kaagad na isinandal ni Nestor si Cathy sa dingding saka pinaghahalikan. Pinaghahawakan ng iba't ibang kasilanang ng dalaga. Nagpupumiglas naman si Cathy hanggang sa aksidente niyang nakalmot ang binata. Nang umagos ang dugo ng lalaki ay tila ba kay bango sa pang-amoy ng dalaga ang dugo nito. Dahil abala sa pagruromansa ang lalaki sa katawan ni Cathy, ay hindi na namalaya ng pagdila nito sa kukong nakasugat sa kanya. Tila mababaliw naman si Cathy sa mga oras na yon. Dahil ang lasa ng sariwang dugo ng hayop ay dubli-dubling sarap ang nalasahan niya sa sariwang dugo ng tao. Dala ng labis na paglalaway, walang pag-aalinlangang kinagat ni Cathy ang liig ni Nestor kung nasaan ang sugat nito. Hindi na nagawang makasigaw pa ng binata dahil mabilis na tinakpan ng dalaga ang bunganga nito, saka isinunod na sinakmal ang kanyang lalamunan. Bagsak ang binata sa sahig na nakadilat ang mga mata at wala ng buhay. Sobrang nahayok naman si Cathy sa sariwang karni ng binata, kaya kaagad niya itong nilantakan. Napakasarap. Anya, habang walang tigil sa paglamon at naliligo na rin siya sa dugo ng binata. Mas lalong nabaliw si Cathy nang matikman niya ang mga laman loob ni Nestor. Sa pangalawang pagkakataon kasi ay natikman niyang muli ang lasang iyon na dati na niyang natikman sa karinderya kung saan niya nahanap ang lintang nakakapayat. Magmula ng gabing iyon ay nagbago na si Cathy ng bibiktimahin. Gamit ang kanyang kagandahan ay tila gagawin niya itong pain para makabingwit ng kanyang masarap na pagkain. Pagkain na unti-unting naglulugmok sa kanyang kaluluwa sa impyerno. At kapag hindi napigilan, ay tiyak na pagdating ng araw ay magiging isa na siyang ganap na aswang. Sa mga nakalipas na mga araw ay mas dumarami na ang napapabalitang mga namamatay na binata. Mayroon sa iba't ibang eskwelahan, sa mga parke, maski na sa isang gubat ay nagmistulan ng sementeryo nang madiskubre ng mga pulis ang napakaraming bangkay ng binata na halos parehas ang kamatayang sinapit kumpara sa mga nauna nilang mga natagpuan. Wakwak ang mga tiyan ng mga ito at nawawala ang mga laman loob. Ang iba ay nahirapan na silang hawakan dahil sa inaagnas ang mga bangkay ng mga ito at inuuod na
Wala silang kaalam-alam na ang mga karumaldumal na krimeng nagaganap sa lugar na yon ay kagagawan lamang ng isang simpleng dalagita. Nasa gabi ay nagiging isang mabalasik na halimaw na walang iba kung hindi si Chaba o mas kilala na sa pangalang Kati dahil lubos na ang pagiging aswang nito sa bayang iyon. Gabi-gabi itong lumalabas para makapangbiktima ng mga binatang nauhumaling sa kanyang kagandahan. Subalit habang tumatagal, dahil sa laging may napapabalitang namamatay ng mga binatang natatagpuan sa pagputok ng araw, ay naging istrikto na ang mga magulang ng mga kabataan. Sobrang pagkainis ang naramdaman ni Kati sa mga sandaling yon, pero hindi pwedeng hindi siya makapambiktima. Pero talagang minamalas siya ng gabing iyon dahil wala ni isa siyang nakilala o natagpuan man lang na binatang bibiktimahin. Kaya umuwi siyang gutom at kumikirot ang tiyan. Ito na siguro ang sinasabi ng matanda na kapag hindi ako nakakain ng sariwang karne sa isang araw, ay tiyak na magdadanas ako ng paghihirap. Hindi pwede. Kahit anong mangyari, kailangan kong makakain ng sariwang karne. Usal ni Kati sa kanyang sarili habang sapu-sapu ang kanyang tiyan. Pagpasok niya ng pintuan ng kanilang bahay, ay aksidenteng napatingin siya sa kwarto ng kanyang yaya. Bahagyang nakauwang kasi ito at hindi nakasara. Pagsilip ni Kati sa loob ng kwarto, ay nakita niyang mahimbing nang natutulog ang kanyang yaya na itinuring na niyang ate. Maliban sa pagiging yaya, ay katulong na rin sa loob ng bahay ang dalaga. Kaya dala ng labis na kapaguran sa pagtatrabaho, ay nakatulugan na nito na nakabukas ang kanyang pintuan ng kanyang kwarto. Agad ngang pumasok ang dalagita doon at saka ginising ang kanyang ate Tisay. Nagmamakaawa si Kati na samahan siya sa banyo para magbawas. Noong unay hindi pumayag ang kanyang yaya sa ninanais niya, pero dahil sa kanyang kakulitan ay wala na itong nagawa pa kung hindi ay samahan siya. Doon ay sumilay muli ang napakatamis ng ngiti sa kanyang labi. Dahil sa pagkahayok sa laman ng tao ay wala nang pinipili si Kati, maski ang kanyang sariling itinuring na kapamilya ay nakahanda siyang biktimahin, maibsan lamang ang kanyang gutom. Ate, may daga kanina dyan kaya ako natakot. Pwede bang bugawin mo? Utos ni Kati sa kanyang yaya. Sige. Pero bilisan mo ha. Inaantok na talaga ako. Napakamot pa sa sariling ulo ang dalaga na walang kamalay-malay sa peligrong nagbabanta sa kanyang buhay. Kahit anong halughog ng dalaga sa loob ng banyo, ay wala siyang nakita ni isang dagaman lang doon. Kaya nagpasya na siyang lumabas. Wala naman niloloko mo. Hindi na natapos pa ni Tisay ang kanyang sasabihin nang biglang sakmalin siya sa lalamunan ng kanyang alaga. Kasabay noon ang pagtakip nito sa kanyang bibig. Hindi pa nakontento si Kati. Kinaladkad niya ang kanyang yaya na tirik ang mga mata papasok ng kubeta. Sa kanya ito walang habas na iniuntog ang ulo na kanyang itinuring na kapatid sa bola hanggang sa mabasag at magkalat ang utak sa sahig. Sobra naman ang pagkatakam na nararamdaman ni Kati nang makita niya ang utak ng kanyang ate Tisay, kaya mabilis niya iyong pinupulot sa kanilang takan. Nang matapos ay binalikan niya ang lalamunan ng dalaga, saka sinipsip ang natira pa nitong sariwang dugo. Nang maibsan ang kanyang uhaw, ay isinunod naman niyang winakwak ang tiyan nito, saka nilantakan ng isa-isa ang laman loob ng dalaga. Ang sarap mo, ate. Usal pa ni Kati na walang tigil sa paglamon hanggang sa mga buto na lamang ng kanyang yaya ang natira. Nang maibsan ang kanyang gutom ay nawala na rin ang sakit ng kanyang tiyan. Kaya dali-dali niyang binuksan ang gripo sa kanaligo para matanggal ang bahid ng dugo sa kanyang damit at katawan. Nang matapos siyang makapaglinis ng kanyang sarili,
ay pumunta na siya sa kanyang kwarto para makapagbihis. Pagkatapos ay muli siyang lumabas saka dumiretso sa kusina. Matagumpay naman siyang nakahanap kaagad ng isang sako, kaya muli siyang bumalik sa kubeta at doon isinilid ang mga buto ng kanyang yaya na kanyang kinatay at kinain. Dahil sa unti-unti nang nahihinog si Cathy sa kanyang pagkaaswang, ay nagkaroon na rin siya ng ibayong lakas, kaya tila baliwala na niyang binuhat ang mga buto ng kanyang ate Tisay at dinala sa gubat kung saan niya itinapon ang mga nauna na niyang nabiktimang mga binata. Nagpalingalinga muna si Cathy sa paligid at nang makasiguradong walang ibang tao, ay nakangiti na itong nilisan ang lugar na tila walang nangyari. Kinabukasan ay hinanap ng kanyang mga magulang ang kanilang katulong. Ginising pa siya sa kanyang kwarto para tanungin. Hindi po, Pa, Ma. Hindi ko nga po nakita si Ate Tisay. Kakagising ko lang din eh. Sagot naman ni Cathy na inuunat-unat pa ang mga kamay, saka pinunasan ang mga mata. Nako, nasaan na kaya ang yaya mo? Hindi naman niya gawaing maglayas ng gabi. Kung gagawin man niya yun, magpapaalam naman siya. Masama ang kutob ko. Sambit ng ina ni Cathy. Shh, ayos lang. Baka naman naglapat siya lang o nagpunta sa mga barkada niya ng maaga. Alam mo naman si Tisay, dalaga na. Pagpapakalma naman ng lalaki sa kanyang asawa. Itinuring na rin kasi ng mag-asawa na hindi na iba ang kanilang katulong na halos umabot na sa puntong tinanggap na nila itong totoong anak. Kaya masakit sa kanilang kalooban na may mangyaring masama rito. Sana nga, love. Sana nga. Tugon naman ang ginang sa kabinalingan si Cathy para sabihang bumalik na sa pagtulog. Nakangiti namang nagtalukbong ang dalaga ng kanyang sarili dahil sa naalala niyang paglanta kagabi sa katawan ng kanyang ate Tisay na nagbigay sa kanya ng ibayong saya dahil sa sarap ng kanyang mga laman loob. Pero hindi pa doon natatapos ang paghahasik ng lagim ng dalagita. Ang isinunod niyang gustong biktimahin ay ang mga kadalagahan naman. Nag-umpisa ang kanyang pambibiktima pagsapit ng gabi noong araw ding iyon. Sa mga sumunod na araw ay muling pumutok ang balita dahil sa dumaraming krimeng nagaganap na tila walang magawa ang kapulisan para sugpuin ito. Dahil sa labis na pagkapahiya ay nagtipon-tipon ng buong kapulisan sa lugar na yon sa isang headquarters para magpulong at magsagawa ng isang plano para mahanap ang kinakatakutang serial killer. Ipinatupad rin nila ang curfew sa buong lugar. Pagpatak ng 6:00 ay dapat wala ng pakalat-kalat na maski sinong tao sa buong lugar at ang sino mang mahuli ay agad na ikukulong at magmumulta kinabukasan. Dahil sa balitang iyon na narinig ni Cathy sa telebisyon, ay halos magwala siya sa loob ng kanyang kwarto. Hindi ako makakapayag. Wala kayong karapatan para hadlangan ang aking kaligayahan. Wala! Singasing nito sabay ipinagbabato ang mga kagamitan sa dingding. Mula naman sa paghahanap ng nawawala nilang kinikilalang anak, ay maagang nakauwi ang ina ni Cathy. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, ay mga kalabog ang nabungaran ng kanyang tenga mula sa kwarto ng isa nilang dalagitang anak na si Cathy. Dahil sa labis na pag-alala ay kumaripas ng takbo ang ginang papunta sa silid ng kanyang anak. Subalit aksidente itong natapilok sa sahig, kaya nagkaroon ito ng pilay sa paa. Subalit hindi iyon naging hadlang sa ginang. Agad siyang tumayo sa kapaika-ikang tinungo ang kwarto ng anak. Pagpasok niya roon ay bumungad sa kanya ang mga wasak na kagamitan ng anak. Si Cathy naman ay nakahandusay sa kanyang sariling kama na hindi na gumagalaw. Si Cathy, anak ko, anong nangyari? Halos umiiyak na ang ginang dahil sa labis na pag-alala.
Pero ang pag-alalang iyon ay kaagad ding napalitan ng takot nang iangat ni Cathy. Ang kanyang mukha ay bumulaga sa ginang. Ang napakabangis nitong mukha. Napakatalim na mga ngipin ng dalagita. Purong pula na ang mga mata nito. At ang kanyang mga kuko ay nagsipaghabaan at nagsipagtalasan. Si Cathy. Huling sambit ng ginang bago siya sakmalin sa liig ng sariling anak na kaagad niyang ikinasawi. Mama, masarap din po pala ang dugo mo. Ang laman loob mo pa kaya? Masarap din ba? Pagkasabi niyo ni Cathy sa bangkay ng kanyang sariling ina, ay walang pag-alinlangang binutas niyo ng dalagita gamit ang matatalas nitong kuko. Naglaway pa si Cathy bago nilantakan ang laman loob ng ginang na nasa ganoon siyang postura nang madatnan siya ng kanyang ama. Hindi agad nakaimik ang lalaki dahil sa pagkabigla. Subalit nang makita niyang sariling anak na duguan at hawak-hawak ang atay ng kanyang asawa, ay bumaliktad ang kanyang sikmura sabayan pa ng napakasangsang na amoy ng dugo na umaalingasaw sa loob ng kwarto. Papa! Halika. Gusto rin sana kitang tikman Usal ng dalagita sa sariling ama na tila may binubunot sa kanyang shoulder bag. Subalit nang hindi pinaanyayahan ng lalaki ang pagtawag sa kanya ni Cathy, ay ang dalagita na mismo ang lumapit sa kanyang ama. Pero bago pa ito tuluyang makalapit ay nabunot na ng lalaki ang kanyang baril. Saka walang pag-aalinlangang pinaputukan ng sariling anak. Sapul sa 2 hita ang dalagita, dahilan para mabuwal ito sa sahig, pero hindi pa rin ito tumigil. Pagapang niyang nilapitan ng kanyang ama, mabuti na lamang at alisto ang lalaki na agad isinira ang pintuan. Aminado siya sa kanyang sarili na kahit nasa ganong itsura ang kanyang anak, ay hindi pa rin niya ito kayang paslangin. Papa! 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 Palahaw ni Cathy. Subalit hindi na siya pinakinggan ng kanyang ama. Bagkus patakbo itong lumabas at sumakay ng kanyang sasakyan. Saka pinaandar para pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Pagkaalis ng lalaki ay isang binata ang bigla na lamang lumundag papasok sa loob ng kanilang bakuran. Ang binatang iyon ay walang iba kundi si Jano, ang lalaking bumuli noon kay Cathy bilang si Chaba. Pero ngayon ay palihim na itong pinagnanasaan. Ito na ang matagal kong pinakahihintay. Ang maangkin ka, Cathy. Matagal ko nang gustong gawin ito, pero hindi ako makahanap ng magandang tiyempo. Pero ngayon, saktong umalis ang iyong mga magulang at naglayas ang iyong yaya, kaya paniguradong mag-isa ka lamang sa inyong bahay. Pagsasawaan kita ngayon, Cathy. Litanya ni Jano sa kanyang isipan habang tumutulo ang laway dahil sa pagkayok sa pagkababae ng dalagita. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang kasamaang gusto niyang gawin ay matutumbasan pala ng isang napakapait at karumaldumal na kamatayan sa kamay mismo ng dalagitang gusto niyang pagsamantalahan na nagiging ganap ng isang tunay na aswang. Dahan-dahang pumasok ang binata sa loob ng bahay. Hindi na siya nahirapang pumasok pa dahil nakabukas naman ang pintuan. Subalit may kadiliman ang sala ng bahay, kaya hindi niya sinasadyang masagi ang isang figurin, kaya bumagsak ito at nabasag sa sahig. Pa? Pa? Ikaw na ba yan? Isang busis ng dalagitang narinig ni Jano mula sa kwarto na malapit sa kanyang kinaroroonan. Napangisi ng lihim ang binata dahil kilala niya ang busis at siguradong si Cathy ang kanyang narinig. Hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Paglapit niya sa pintuan ng silid kung saan niya narinig ang dalagita, ay kaagad niyang pinihit ang siradura nito. Pagkabukas pa lamang niya ay kaagad na siyang pumasok. Sa kadali-dali niya pa itong inilak. Subalit pagpihit niya paharap sa loob ng kwarto, ay ganoon na lamang ang kanyang pandidiri at pagkasindak
nang makita niyang isang babaeng wakwak ang tiyan at naglaglagan pa sa sahig ang mga laman loob nito at naliligo sa sariling dugo. Maduduwal na sana ang binata, subalit pagyuko ng kanyang ulo ay nakita niya roon si Cathy na mabalasik ang itsura. Huli na dahil ng akma na sana siyang lalapit sa siradura ng pintuan para buksan ito, ay mabilis na siyang nasakmal sa paa ng dalagita. Nagpupumiglas man ay hindi umubra ang lakas ni Jano sa lakas ni Cathy bilang isang aswang, hanggang sa masunggaban pa ng dalagita ang isa pa niyang paa na kaagad din itong sinakmal. Sigaw ni Jano habang bumabagsak siya sa sahig ng padapa. Pinilit pa niyang gumapang para makalayo kay Cathy, subalit hinila na lamang siya nito palapit sa kanya at doon na niya nalasap ang mapait niyang kamatayan nang sakmalin siya ng dalaga sa liig. Tirik ang mga mata ni Jano at lawit ang dila na nalagutan ng hininga, kaya hindi niya namalayan pa ang pagpunit ng dalagang kanyang pinagnanasaan ang kanyang tiyan, saka isa-isang nilantakan ang kanyang mga laman loob. Mga 10 minuto naman ang nakaraan nang mamutawi sa mga kalsada ang tunog ng sasakyan ng mga pulis. Pagdating ng mga ito sa bahay ni Cathy, ay kaagaran na silang nagsikalat at kumilos. Sa kwarto kung saan itinuro ng papa ni Cathy na kanyang kinaroroonan, ay mabilis na winasak ng mga otoridad ang pintuan. Doon ay bumungad sa kanila ang napakarumaldumal na kamatayan ng isang ginang at isang binata. Nagtaka man ang lalaki kung saan nanggaling ang binata, ay ipinagkibit balikat na lamang niya iyon dahil mas importante ngayon na mahanap nila ang kanyang anak na si Cathy, na isa ng ganap na kampo ng kadiliman. Kailangan ng wakasan ng kanyang buhay bago pa ito makapaminsala ng iba. Sinundan ng mga pulis ang isang tunog at iyon ay papunta sa banyo ng kwarto. Pagbukas nila ng pintuan ng banyo, ay bumungad sa kanilang dalagita na kinakain ang sariling mga laman. Umalis kayo rito! Alis! Bulyaw nito sa mga pulis, subalit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Hindi takot kung hindi awa ang naramdaman ng kanyang ama at ng mga otoridad sa kalagayan ng dalagita. Pero wala silang pamimilian kung hindi ang wakasan ng buhay nito para matigil na ang kanyang kasamaan. Walang ano-ano'y isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Isang bala ng baril ang bumaon sa noo ni Cathy, kasabay noon ang pagbagsak niya sa sahig. Hindi na gumagalaw, tirik na ang mga mata, tanda na wala na rin itong buhay. Pagkatapos noon ay saka pa lamang napahagulgol ang ama ni Cathy dahil sa hindi niya lubos maisip kung paano nagkaganoon ang kanyang anak na dalagita na nauwi pa sa pagkitil mismo sa buhay ng kanyang sariling ina. Magkagayon man ay tinanggap na lamang ng lalaki at ipinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat, at ang tanging panalangin na lamang niya ay matahimik na ng tuluyan ang kaluluwa ng kanyang mag-ina, pati na rin ang itinuring nilang kapamilya na si Yaya Tisay. Dinala ang mga bangkay sa morgue. Doon ay mabusising pinag-aralan ang katawan ni Cathy, hanggang sa may makitang isang embalsamador na tila itim na linta sa kanyang bibig na nagpupumilit lumabas. Kaagad na dinukot iyon ng embalsamador. Pagkakuha niya ng linta gamit ang isang tiyani, ay pinagmasdan niya iyong mabuti. Nang mapagtanto niyang hindi iyon pangkaraniwang isang linta lamang, ay akma na sana siyang sisigaw. Subalit isang matandang babae ang bigla na lamang lumitaw sa kanyang likuran, na kaagad pinilipit ang kanyang liig, na kaagad niyang ikinasawi. Binuhat ng matanda ang bangkay ng embalsamador, saka kinuha ang linta at ipinasok sa bibig nito. Ilang segundo lamang ang nangyari at muling dumilat ang mata ng kanina'y patay na katawan ng lalaki. Tumayo ito na tila walang nangyari, saka tinanong ang matanda. Lola, sino po kayo? Bawal po ang ibang tao dito sa morgue. Lumabas na muna po kayo, ano ho? Magalang na pagtataboy ng embalsamador sa matandang babae, na habang lumalabas
ay nagawa pang magbitaw ng isang nakakakilabot na halakhak. Baliw na yata ang matandang yun. Ay nako, imbes na samentalang punta dito sa morgue. Makauwi na nga. Tila bigla akong natakam sa kilawang karne ah. Sambit pa nito na napatingin pa sa mga sariwang karning bangkay ni Kati.